Libu-libong taon nang nananatili ang dakilang piramid ng Giza at puno ito ng misteryo. Napag-usapan na natin ito ng ilang beses sa channel na ito. Itinampok natin ang lahat ng hindi tugma sa opisyal na bersyon at lahat ng mga pagdududa na bumabalot sa rekonstruksyon ng mga Egyptologists. Ngayong araw, maglalakbay tayo sa isang tuklas na mag-iwan sa inyo ng pagkamangha sa pamamagitan ng natuklasan ni Corrado Malanga at Filippo Biondi, dalawang Italianong mananaliksik, na nagsasabing nagawa nilang silipin ang loob ng malaking piramid gamit ang isang revolusyonaryong synthetic aperture radar at nakagawa sila ng mga pambihirang tuklas. Sige, tingnan natin ng detalyado kung tungkol saan ito. Pero bago tayo magsimula sa nakakabighaning paglalakbay na ito, kung hindi nyo pa nagagawa, inaanyayahan namin kayong mag-subscribe sa channel para suportahan kami at hindi ninyo ma-miss ang aming mga bagong video. Kamakailan, nayanig ang mundo ng arkeolohiya sa isang kamangha-manghang tuklas. Isang team ng mga Hapones na pinamumunuan ni Zahi Hawass, isang kilalang Egyptologist, ang nagbunyag ng isang 9 metrong lihim na lagusan na nakatago sa puso ng malaking piramide ng Giza. Matatagpuan ang lagusan sa itaas ng malaking gallery at ayon sa mga Egyptologist, posibleng ito ang totoong silid na may mga labi ng paraon na hanggang ngayon ay hindi pa natatagpuan. Kung ito man ay isang revolusyonaryong tuklas, wala pa ito kumpara sa sinasabi ng dalawang Italianong mananaliksik na kanilang natuklasan, Corrado Malanga at Filippo Biondi. 6 na buwan bago inanunsyo ng Japanese team ang tuklas, inilatala nila sa siyentipikong journal na Remote Sensing ang resulta ng kanilang pananaliksik. Hindi lang natukoy nila sa ibabaw ng malaking galerya ang lagusang nakita ng pangkat ng mga Hapones, kundi nakakita rin sila ng iba pang silid sa loob at hanggang 100 metro sa ilalim ng piramid. Para maintindihan ang tuklas na ito, magsimula tayo sa simula. Ngunit bago yon, narito ang isang maikling paunang salita. Sa video na ito, hindi natin pag-uusapan ang mga kritisismong ibinato ng ilang bahagi ng mundong siyentipiko sa dalawang mananaliksik, kundi ilalahad lang natin ang kanilang pananaliksik. At partikular, pag-aaralan natin ng mas malalim ang mga naging konklusyon na inilahad ni Professor Malanga tungkol sa paggamit na ginawa ng isang sinaunang sibilisasyon sa kamangha-manghang monumentong ito. Bukod pa rito, para sa mga gustong magpalalim at magkaroon ng sariling pananaw tungkol sa pag-aaral ni Professor Malanga, makikita sa deskripsyon ng video ang link ng pananaliksik na inilatala sa siyentipikong journal. Sa kanilang pag-aaral, gumamit sina Malanga at Biondi ng SAR o Synthetic Aperture Radar, pero ngayon ay nagdagdag sila ng maliit ngunit matalinong pagbabago. Ang SAR ay isang advanced na radar technology na gumagamit ng data processing para makagawa ng high-resolution na larawan ng ibabaw ng mundo. Para makuha ang resultang ito, ikinakabit sa isang satellite ang isang antena na mga 6 na metro ang haba na habang gumagalaw sa isang itinakdang ruta, ginagaya ang epekto ng mas malaking antena at nagbibigay daan upang makuha ang napakadetalyadong mga larawan ng ibabaw ng mundo. Gumagana ang radar sa pagpapalabas ng electromagnetic na radyasyon na bumabalik sa satellite matapos tumalbog sa mga bagay, dala ang impormasyon. Ginadamit ang sistemang ito sa mga pagsukat ng kapaligiran, tulad ng tumpak na pagtukoy ng pagyanig ng yelo sa mundo hanggang milimetro. Ang SAR ay isang teknolohiya na matagal nang ginagamit, ngunit hindi nito kayang makita ang ilalim ng lupa. Paano naobserbahan ng dalawang mananaliksik ang loob ng malaking piramid? Sabi ni Malanga at Biondi, sapat na ang kaunting pagbabago sa software. Sa pamamagitan ng isang paraan na pangunahing pagbabago sa software ng mga programang ginamit, nailagay namin ang radar sa kondisyon na makita ang loob ng piramide. Tandaan ninyo na ang ginagawa namin ay baguhin, i-convert ang isang electromagnetic na signal sa isang tunog na phononic signal. Ibig sabihin ay vibrational. Kaya kapag mas madami kaming scan, mas marami kaming nailalabas na signal at mas maraming impormasyong bumabalik mula sa radar. Sa loob ng ilang milyong bahagi ng isang segundo, sa pagitan ng bawat scan, nakikita namin ang mga pagkakaiba sa paggalaw ng vibration ng material. Nagiging parang transparent na bagay ang piramide dahil mas nakakapasok ang mga punon sa mga bagay tulad ng granite kumpara sa electromagnetic waves na hindi ito kayang pasukin. Dahil sa sistemang ito at paulit-ulit na pag-scan, sina Malanga at Biondi ay nakakuha ng detalyadong larawan ng loob ng piramide ng Giza na naging halos transparent at kitang-kita ang lahat ng nilalaman. Sa paggamit ng teknikang ito,
Para kang may hawak na three-dimensional na modelo ng piramide na maaari mong hatiin ng virtual para masuri ang loob nito. Parang hinihiwa mo ang isang cake sa iba't ibang piraso para makita ang mga layer nito. Matapos ang buod ng teknolohiyang ginamit ng dalawang mananaliksik, ngayon tututok naman tayo sa kung ano ang sinasabi nilang nahanap na nakatago. Ang nakikikita mo ay isang bagay na kamangha-mangha. Mayroong hindi bababa sa 2 pasilyo na nagsisimula mula sa ilalim ng piramide, mga 100 metro ang lalim. Umakyat ang mga ito na parang 2 braso ng isang batong tuning fork, umaabot hanggang antas ng lupa. Sa loob ng piramide, mayroong 2 silid. Mula sa 2 silid na ito, may 2 pasilyo na nagsisimula na umaabot ng halos 100 metro ang taas at pinagsasama ng isang nag-iisang pasilyo. Mula sa nag-isang pasilyong ito, may isa pang pasilyo na nagsisimula na pumapalibot ng buo sa estrukturang tinatawag na Z, at ito ay nasa itaas ng silid na karaniwang tinatawag na silid ng hari. Ipinapahiwatig nitong maraming silid pa sa dakilang piramid ang di pa natutuklasan. Ngunit hindi lang yon. Mga 100 metro sa ilalim ng piramide, matatagpuan di umano ang mga misteryosong estruktura. Ito ang sinasabi ng 2 mananaliksik na natukoy nila sa ilalim ng lupa at sa pagitan ng granite ng dakilang piramide. Walang duda, ito ay nakakagulat na tuklas na nagbago sa ating kaalaman tungkol sa dakilang pyramid. Bakit nga ba itinayo ng mga sinaunang Ehipsyo ang piramideng ito? May paliwanag si Profesor Malanga. Makikikita natin na may serye ng pasilyong mula kay laliman, umaakyat at pumapalibot sa silid ng hari at estrukturang Z. Ang silid Z, kilala rin bilang Galleria Z, ay isang misteryosong estruktura na kakaunti pa lang ang alam tungkol dito. Sabi ng mga Egyptologist, hindi pa rin siya kung ito ay bunga ng isang proseso ng paggawa o may simbolikong o relihiyosong layunin. Matagal nang nagtaka si Mario Pinkerley, isang independenteng mananaliksik, tungkol sa estrukturang ito at nagbigay siya ng kakaibang paliwanag. Para kay Pinkerley, ang Z ang pinakamahalagang bahagi ng dakilang piramid. Sa katunayan, ang mismong piramid ay itinayo upang protektahan ang toring ito na yari sa granite na sinasabing may napakasinaunang pinagmulan. Mula Mesopotamia, dinala ito sa Ehipto, unang inilagay sa ibabaw ng piramid ni Zoser at pagkatapos ay sa loob ng dakilang piramid. Ang Z, ayon kay Pinkerley, ay isang lugar kung saan nagbabago ang oras at espasyo. Isang lugar na lumilikha ng alpha waves na nakikipag-ugnayan sa mga frontal lobe ng mga taong inilalagay sa sarkopago o palangga ng iyon na hanggang ngayon ay nasa silid ng hari sa dakilang piramid. Ayon kay Profesor Malanga, ang kanyang teorya ay nabuo matapos matuklasan ang mga misteryosong estruktura sa loob at ilalim ng dakilang piramid na may pagkakahawig sa teorya ni Pinkerley. Sabi ng profesor, ang piramid ng Giza ay bahay ng buhay, lugar kung saan ang paraon ay nagpapagaling at nagbabagong sigla. Ang estrukturang Z ay kagamitang akustiko na gumagamit ng mga filter para idirekta ang mga alon ng tunog na nililika ng hangin patungo sa silid sa ilalim nito. Ayon sa mga computer simulation ng profesor, direktang tumatama ang mga alon sa ulo ng taong nasa granite na palanggana sa silid ng hari. Bukod pa rito, ayon pa rin kay Professor Malanga, upang mapalakas ang mga katangiang nakagagamot ng mababang frequency na nililika ng estrukturang granite, ang piramid ay pinupuno ng tunog sa pamamagitan ng isang sistema kung saan ang mga tunog na nililika ng hangin ay lalakas at magreresulta sa paggaling o pagbabagong sigla ng paraon, aumentandone la longevità. Ang paraon, sa pamamagitan ng vibrasyong ito na maaari nating tawaging nakagagamot, ay napapanibagong sigla. Kung siya ay may sakit, gumagaling siya at nagiging mas mahaba ang kanyang buhay. Totoo nga na ang totoong kasaysayan, hindi yung ikinukwento ng mga Egyptologist, kundi ang totoong kasaysayan na nakasulat sa bato ng Palermo o sa papyrus ng Torino. Ipinapakita nitong nawala sa atin ang 27,000 taon ng kasaysayang Ehipsyo noong nabubuhay ng 9,000 taon ang mga unang paraon. Si Ptah, ang unang paraon na Diyos, ay nabuhay ng 9,000. 9,000. Taon ng pangalawang paraon na Diyos na si Ra ay nabuhay at namuno ng 1,000 taon. Malinaw na taliwas ito sa opisyal na rekonstruksyon ng Ehiptolohiya at maaaring magmukhang likha-lang ng malikhain o mapanlikhang isipan. Pero sigurado, ba tayong dapat balewalain na lang ang pananaliksik ni Professor Malanga?
Noong mga nakaraang taon, may hindi bababa sa 2 kakaibang siyentipikong tuklas mula sa magkaibang grupo ng mananaliksik. Tingnan natin ang mga ito ng magkasama. Isang grupo ng internasyonal na mananaliksik, mga inhinyero, arkitekto at arkeologo ang nag-aral sa bilis ng mga proseso ng pananaliksik. Thermal scans ng dakilang pyramid ay ginamit para sukatin ang init at lamig. Sa pagsusuri ng datos, may natuklasang kakaiba ang mga mananaliksik. Napansin nila na ang mga blok ng bato sa harapan ng dakilang pyramid ay parehong pag-uugali, pero may 3 bato na mas mataas ang temperatura. Matagal na pinag-isipan ng mga siyentipiko ang thermal anomaly na ito at napagpasyahan nilang maaring ipaliwanag ito ng presensya ng mga panloob na agos o mga guwang sa ilalim ng ibabaw ng dakilang pyramid. Isinasalang-alang na ang mga guwang ay hindi nakakapanatili ng init tulad ng bato, mga panloob na agos o mga guwang sa ilalim ng ibabaw ng dakilang pyramid. Binubuksan ito ang pinto sa iba't ibang posibilidad, kabilang ang presensya ng mga estruktural na elemento sa ilalim ng panlabas na bahagi na maaaring magdala sa mga espasyo o lugar na kasalukuyang hindi pa natutuklasan. Tila pinatutunayan ng tuklas na ito ang sinabi ni Malanga at Biondi na maaaring may iba pang silid sa loob ng piramide at may 2 estruktura sa ilalim nito na umaabot ng humigit kumulang 100 metro. Nadiskubre ng mga pisiko mula ITMO University sa St. Petersburg ang isa pang nakakaintrigang bagay na nailatala sa Journal of Applied Physics. Ayon sa mga mananaliksik, may natuklasan silang kakaibang katangian sa dakilang piramid. Nagulat ang mga pisiko nang matuklas ang kaya ng dakilang piramid ng Giza mag-concentrate ng enerhiyang elektromagnetiko, lalo na mga alon ng radyo, sa ilang bahagi ng piramid. Sa silid ng hari, sa silid ng reyna, at sa hindi natapos na silid na matatagpuan sa base. Dahil dito, nagdisenyo ang mga siyentipiko ng mga nanoparticle na inspirasyon ng estruktura ng dakilang piramid, mga piramidal na estrukturang nakagagaya ng kahalintulad na epekto sa larangan ng optika na ginagamit na yon para makalika ng mas epesyenteng mga selulang solar. Sa kabuuan, maraming palatandaan ang opisyal na agham tungkol sa posibilidad na may mga natatagong estruktura pa sa dakilang piramid, ngunit hindi lang ito. Hindi nakatan-isip ang ideyang ang dakilang piramide ay katalista ng enerhiya ayon sa pag-aaral ng mga siyentipikong Ruso. Para sa opisyal na agham, ang katangiang ito ay itinuturing na nagkataon lang, hindi sadyang layunin ng sinaunang tagapagtayo. Si Professor Malanga at ibang independentang mananaliksik ay hindi sang-ayon. Naniniwalang alam ng sinaunang tagapagtayo ang kanilang ginagawa. Pero anong sinaunang lahi kaya ang nagkaroon ng ganong taas na kaalaman? Anong sibilisasyon ang nakapagpatayo ng malalalim na istrukturang nasa ilalim ng lupa na may mga dambuhalang monumento sa ibabaw gaya ng mga piramide ng Giza? Malinaw na ang lahat ng ito ay nagdudulot ng pagdududa kung ang mga sinaunang Ipsiyo nga ba talaga ang nagtayo ng mga piramid dahil 2,500 taon bago si Kristo, hindi lang wala silang teknolohiyang kailangan para sa ganitong mga konstruksyon, kundi wala rin silang kakayahan kahit sa pagdidisenyo pa lang ng mga ito. Dapat ding tandaan na walang direktang ebidensya na ang mga piramid ng Giza ay itinayo ng mga paraong iniugnay na nagpatayo sa mga ito. Hindi dapat basta isantabi ang palagay na maaring itinayo ito ng mas naunang sibilisasyon na mas mataas ang kaalaman, lalo na kung isa sa alang-alang ang mga anomalya at palatandaang lumalabas sa pagdaan ng mga taon. Para sa amin mga mananaliksik, lubang kapanapanabik at napakahalaga na harapin ang mga implikasyon ng aming mga natuklasan. Anuman ang maging resulta nito. Halimbawa, nakakita kami ng material sa piramide ni Cheops na maaring hindi lang mangailangan ng muling pagsulat ng kasaysayan, kundi pati na rin questionin ang pundasyon ng ating pinakamalalalim na sistema ng paniniwala, kabilang na ang mga panrelihiyon. Ang relihiyong Katoliko ay nagmula sa relihiyong Hudyo na nag-ugat naman sa sinaunang relihiyong Ehipsiyo. Pero kung ganoon, saan naman nagmula ang relihiyong Ehipsiyo? Kung walang mga Diyos sa simula, kundi mga tao na nagkunwaring mga Diyos. Dahil ang mga Cro-Magnon noon ay hindi marunong bumasa at sumulat, maaring kailangan nating muling isipin ang nilalaman ng Biblia ayon sa maraming historiador.
Ngunit ang ganitong pag-iisip ay nangangahulugan ng muling pagsusulat ng kasaysayan at pagtanggap na may isang masaganang, lubang maunlad na sibilisasyong hindi natin kilala na nauna sa atin. Sigurado ba tayong walang ebidensya para sa teorya nito? Sigurado ba tayong walang iniwang bakas ang sibilisasyong ito sa mundo? O baka tayo ang nagwawalang bahala sa mahahalagang palatandaan? Simula pa lang ito ng ating paglalakbay sa sinaunang panahon. Pero dito muna tayo magtatapos ngayon. Ipalam ninyo sa amin sa mga komento kung ano ang inyong opinyon tungkol sa mga teoryang napag-usapan natin hanggang ngayon. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe sa channel para masuportahan kami. Hanggang sa susunod na kwento.